Hindi nahanap ni McCoy sa Mindoro ang katahimikang inaasahan niya. Nang mapanaginipan niya ang kanyang tatay, nabatid niya kung ano ang kulang sa buhay niya. Hindi pala niya kayang talikuran at kalimutan na lamang ang pangako niya rito. Nasa dibdib pa rin niya ang galit para sa mga pumaslang dito. Hindi siya matatahimik hanggat hindi nakakaganti. Nakaupo siya sa itim na armchair na katabi ng malaking paso ng Chinese bamboo sa reception area ng tanggapan ni Atty. Gervasio. Pagkakita ng abogado sa kanya ay nagtaka ito kung bakit siya biglang sumulpot doon. Inakbayan siya nito at isinama sa opisina nito. Humingi ang abogado ng 2 tasang kape sa sekretarya nito, saka siya pinaupo sa silya sa harap ng mesa. Ipinatong nito ang laptop bag sa mesa sa gilid. "What's up? Huwag mong sabihin kailangan mo uli ang serbisyo ko." Natawa si McCoy. "Seryoso ako, McCoy." "Hindi, attorney. Good boy na ako ngayon." Ngumiti ito. "Iyan ang gusto kong marinig. Kinapalan ko na po ang mukha ko sa pagpunta rito. Nagbabaka sakali lang ako na matulungan niyo akong mapasok sa trabaho. Mabuti at ako ang naisipan mong lapitan. Sige, magtatanong-tanong ako sa mga kaibigan ko. Irerekomenda kita sa kanila. Marunong ka namang magmaneho, hindi ba?" "Oho. Salamat ho. Magbigay ka sa akin ng biodata, yung may picture. Ubra ka rin siguro sa mga clerical works o kaya ay pag-messenger. Sa pagkakatanda ko ay nakatuntong ka naman ng kolehiyo." Tumango si McCoy. Hanggang 2nd year lang, irregular pa, ang inabot niya sa kursong economics. Maski ano ho, basta matinong trabaho. Kumatok sa pinto ang sekretarya, pagkatapos ay pumasok at ibinaba sa mesa ang 2 tasa ng mainit na kape. Pagkatapos ay lumabas uli ito. "Magkape muna tayo." Inabutan siya ni Atty. Gervasio ng 1 tasa. "Kumusta ka na?" "Salamat ho. Mabuti naman ho ako. Galing ho ako sa Mindoro. Akala ko kasi ay may babalikan ako roon." Nagkibit-balikat siya at saka humigop ng kape. "May contact number ka ba? Iwan mo sa akin." Binuklat nito ang malaking planner sa ibabaw ng desk. "Mabanggit ko pala. Kamakailan lang ay may nagpunta rito na 2 babae, hinahanap ka." "Babae ho?" "Marami siyang kilalang babae pero kahit iyong mga naging nobya niya ay hindi siguro magtitiyag ang hanapin siya. Pulos panandalian lang ang pakikipagrelasyon niya. Gustuhin man niyang tumagal iyon ay hindi nangyari. Iisa ang reklamo sa kanya ng mga babae, takot daw siya sa commitment." "Oh, here it is," sabi ng abogado. Diyosa raw ang pangalan niya. "Kaibigan mo raw siya. Nagkita na ba kayo?" Ibinaba ni McCoy sa mesa ang tasa ng kape. "Diyosa ho. Sigurado kayo? Paano niya nalaman na kilala niyo ako?" "Hindi niya nabanggit. Pero nag-iwan siya ng cellphone number. Pwede ho bang makuha?" "Teka at kokopyahin ko." Pagkagaling ni McCoy sa opisina ni Atty. Gervasio ay nagpakuha siya ng picture at nag-load ng 30 pesos para matawagan si Diyosa sa cellphone niya. Sa dinami-rami ng mga kakilala niya at masasabing kaibigan, kay Diyosa lang siya lubos na komportable. Yaman din lang na wala pa siyang trabaho at palaboy pang maituturing sa Maynila, babarkada na lang muna siya kay Diyosa. Napangiti si McCoy sa naisip. Pero hindi ito ang sumagot ng tawagan niya ang numerong galing kay Atty. Gervasio. Nagpakilala siya. Ilang sandaling hindi nagsalita ang babaeng Ching daw ang pangalan. "Hello? Miss? Nandyan ka pa?" "Kaibigan ako ni Diyosa. Nandito ako sa Samar. Hindi na kami magkasama. May balita ka pa ba sa kanya? May address ka ba niya o contact number?" Parang nag-isip uli ang babae. Sa number 5, Mahogany Road, Phase 2, Plantation Verde sa Fairview nakatira si Diyosa. Namamasukan siya roon. Sa isip ni McCoy ay mas mabuti na iyon kaysa nasadlak si Diyosa sa pagbebenta ng aliw. Hindi. Nakabili siya roon ng bahay. Tama ba ang narinig niya? Nakabili? Paano? May nakilalang half Pinoy half English si Diyosa, si Henry. Aanak siya ng isang duke. Nagkagusto siya kay Diyosa kaya nanligaw siya. Sinagot naman siya ni Diyosa. Iikakasal na sila.
Ano nang sabi mo? Paanas na tanong ni McCoy, hindi makapaniwala sa sinabi nito. Pagbalik ni Henry ay magpapakasal na sila ni Diyosa. Ibinili muna siya ni Henry ng bahay sa Fairview. Maganda na ang buhay ni Diyosa ngayon kaya huwag mo nang guluhin. Hindi niya nagustuhan ang huling sinabi ng babae. Wala akong balak manggulo. Gusto ko lang makausap si Diyosa. Kung totoo ang sinasabi mo, tiyak na may cellphone na siya. Pwede mo bang i-forward skin yung number niya? CJ. Salamat ng marami. Tinapos na ni McCoy ang pag-uusap nila. Tumawid siya ng kalsada at pumara ng jeep patungo sa Quezon Avenue. Pupuntahan niya si Diyosa. Nagbabayad siya sa driver nang matanggap ang business card galing kay Ching. Kailangan kay Diyosa niya mismo marinig na ikakasal na ito. Kung totoo iyon, maswerte ito. Dapat siyang matuwa para sa kaibigan. Pero sa halip na tuwa ay panik ang naramdaman niya. Nasa Mall si Diyosa kasama ang pamilya at tutor niya. Narindi na siya sa pag-iringan nina Celeste at Miss Antonia. Nagmamarunong ang kapatid niya, kaya panay ang kontra sa mga sinasabi ng tutor niya. Hindi na nga niya narinig na tumatawag pala si Ate Ching sa cellphone niya dahil maingay na sa mall, inaawat pa niya ang dalawa. Bigla ring nawala ang nanay niya. Wala itong pakialam sa mga kasama. Panay ang sukat nito ng damit. Pwede ba, tumigil muna kayo, awat uli niya sa dalawa. Pagod na ako. Ang sakit pa ng mga paa ko. Sinagot siya ni Celeste. Bakit ka kasi nag-high heels? Kapag magsha-shopping ka, dapat nakatsinelas ka lang. Iyon ay kung sa tutuban siya magsha-shopping, kontra ni Miss Antonia. Tumunog uli ang cellphone ni Diyosa. Huminto siya sa tabi ng railing at dalidating sinagot ang tawag. Ate Ching, malakas na sabi niya. Akala ko ba, sosyal ka? Bakit ganyan ka kung makasigaw? Sita sa kanya ni Celeste. Huwag kang makialam. Hanapin mo ang nanay mong maganda na parang nakababa ng bundok kung umasta, sabi ni Miss Antonia. Sige, laitin mo pa ang nanay ko, banta ni Celeste. Hindi na niya pinansin ang dalawa. Diyosa, si McCoy. Tumawag siya sa akin, pasigaw na sabi ni Ate Ching. Ha? Sigurado kang si McCoy yun? May mga sinabi pa si Ate Ching pero hindi na niya naintindihan lahat dahil sa ingay ng mga kasama niya. Address? Kaninong address? Show. Bakit ba ang ingay dyan? Nasaan ka ba? Nasa Mega Mall. Sinamahan kong mag-shopping si nanay. Wala kasi siyang damit, panay sando. Kaninong address yung hiningi niya? Show. Ibinigay ko sa kanya pa yung cellphone number mo. Alam ko namang gusto mo siyang makita. Pero sinabi ko na ikakasal ka na kay Henry, biglang naputol ang koneksyon nila. Shit! Nakuha ni Diyosa ang ekspresyong iyon mula sa kanyang mga kapatid. Humarap siya kay Celeste. Nasaan si inay? Kailangan na nating umuwi. Baka may dumating akong bisita. Sino? Si Henry, kailan siya darating? Tanong ni Celeste. Malapit na. Hanapin mo na si inay. Hihintayin namin kayo rito. Pahingi ako ng pera. Baka kasi may makita akong magandang polo. Inilahad ni Celeste ang kanang kamay. Baka maubos ang dala mong cash, sabi sa kanya ni Miss Antonia. Bakit nakikialam ka? Sa iyo ba yung pera? Pinanlakihan ni Celeste ng mga mata si Miss Antonia. Tama niyan. Binigyan na ni Diyosa ng pera ang kapatid niya. Sige na. Bilisan niyo, ha? Mabilis pa sa 4:00 tumalilis ang kapatid. Hindi kita kaano-ano, Diyosa. Wala dapat akong pakialam sa buhay mo pero makikialam ako. Hinuhututan ka lang ng pamilya mo. Ibalik mo na sila sa pinanggalingan nila. Baka mamaya, pati si Henry, ma-turn off sa kanila at hindi ka na niya pakasalan. Sabik lang sila sa magagandang bagay, miss iganyan din ako noon. Hindi. Iba ka. Huwag kang masyadong maluwag sa pera. Alam mo ba, yung kapatid mong adik, naku, nahuhuli ko siyang umaali-aligid sa kwarto mo. Ano nang malay natin kung nakapasok na siya roon at nanakawan ka na niya? Walang konsyensya ang mga adik. Alam ko. Makinig ka nga, Diyosa. Huwag kang bulag. Makikinig ba ako o titingin? Ang gulo mo naman, Miss Yugi.
Hindi interesado si Diyosa sa sermon ni Miss Antonia. Iniisip niya si McCoy. Tama ba ang pagkakaintindi niya sa sinabi ni Ate Ching na kinuha ni McCoy ang address at contact number niya? Pupuntahan ba siya ng lalaki sa bahay niya? Bigla tuloy siyang nainip. Parang hinahalukay na di mawari ang sikmura niya. Bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Hindi ako nagpapatawa. Ang tingin ko sa pamilya mo, mga batong buhay na ipinupukpok mo sa ulo mo. Hindi siguro. Pamilya ko sila. Mag-ingat ka kay Tomboy. Iba ang ugali ng mga katulad niya. Hindi na niya pinansin ang sinabi nito. Natanaw na niya ang nanay niya. Haya na si inay. Tara na, baka dumating na si McCoy. Ang paglalakad mo, ayusin mo. Dapat, mahinhin ka pa rin kahit nagmamadali. Ang imaginary straight line, paalala nito. Tumingin si Diyosa sa sahig at iyong linya ng mga tiles ang ginamit niyang gabay para gumanda ang lakad niya. Parang modelo siya kung maglakad kahit masakit na ang mga paa niyang hindi na yata masasanay sa high heels. Tumunog ang ringing tone ng cellphone ni Diyosa. Nakipagsabayan iyon sa boses ni Aiza Sigera na nanggagaling sa car stereo. Nanginig at nanlamig ang mga kamay niya nang makitang hindi nakaregister sa phone book niya ang numero ng tumatawag. Uncle Bogart, pakihinaan ang sound. May kakausapin lang ako, sabi niya. Umanggal si Celeste na nasa kanan niya sa backseat. Ang ganda ng music eh. Sinagot na lang niya ang tawag. Hello? Hindi niya marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya dahil parang nananadyang sinabayan ni Celeste ang kanta sa radyo. Ugali talaga, pasaring ni Miss Antonia. Diyosa. Diyosa. Si McCoy ito. McCoy, malakas na sabi niya. Nasaan ka? Dito sa Ted Fairview. Pupuntahan kita sa inyo. Pauwi pa lang kami kaya wala pa ako sa bahay. Kung gusto mo, dadaanan kita dyan. CJ. Hintayin kita sa harap ng National Bookstore. Okay, tutal, malapit na kami sa Ted. Kumusta ka na, McCoy? Mabuti. Mamaya na tayo magkwentuhan. CJ. Bye. Pero hindi mapindot ni Diyosa ang end call. Sige na, Diyosa. Bye. Nawala na si McCoy sa kabilang linya. Uncle Bogart, pakibaba ako sa 10. May kakausapin lang ako. Sino? Tanong ng nanay niya. Gusto ko nang umuwi, pagod na ako. Mauna na kayo sa bahay, susunod na lang ako. Bahala ka. Mahapding-mahapdi na ang mga paa ni Diyosa. Nang tingnan niya ang kanyang sakong ay may paltos na. Nagandahan siya sa porma ni Angel Locsin sa isang magazine ni Celeste, kaya ginaya niya, mula sa asul na sandong hapit sa katawan, paldang maiksi na animo kortina sa bintana ng kusina, itim at malapad na sinturon, pula at berdeng vest, pulang sapatos na sarado at mataas ang mga takong. Nakasuot ng sombrero si Angel Locsin na kagaya ng sombrero ni Santa Claus, pero sa Pasko na lang siya magsusuot niyon. Maganda at bagay sa kanya ang porma niya. Siniguro iyon sa kanya ng nanay niya nang tanungin niya ito. Ang problema lang, hindi na siya makahakbang. Bumuntong hininga siya at saka hinubad ang mga sapatos. Binitbit na lang niya ang mga iyon hanggang sa National Bookstore. Pinagtinginan siya ng mga tao. Pakinyo, mayaman ako. Nagpalinga-linga siya. Wala si McCoy sa harap ng National Bookstore. Malapit na siyang magpanik. Baka may nangyari na namang masama rito. Lumapit siya sa security guard. Manong, may nakita ka bang, Diyosa? Napapitlag si Diyosa at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo si McCoy sa katabing bautike. Nakasuot ito ng checkered polo, maong pants, at rubber shoes. May dala itong backpack. McCoy. Sa sobrang katuwaan niya ay mailumabas na kakaibang tawa mula sa lalamunan niya. Parang tunog iyon ng kabayong bago pa lamang natutong magsalita, humalinghing. Sabay na humakbang sila palapit sa isa't isa. Hinawakan siya ni McCoy sa mga balikat. Ayos ang porma mo, ah. Kulang na lang, sako at mukha ka ng sekretary ni Santa Claus. Ikaw talaga. Namimilipit siya. Kung kanina ay para siyang kabayo, ngayon ay para siyang gutom na kuting. Kumusta ka na? Mabuti. Masakit ang mga paa mo, tanong nito. Nagkapaltos. Bago kasi ito.
Itinaas niya ang mga sapatos na hawak niya. Bumili tayo ng Band-Aid. Tara. Inakbayan siya ni McCoy. Tumigil na yata sa pagtibok ang puso ni Diyosa. Parang nalulunod siya. Pero masarap iyon sa pakiramdam. Pumasok sila sa Watsons at ibinili siya ni McCoy ng Band-Aid. Sa food court tayo. Hindi pa ako nagla-lunch eh. Umakbay uli ito sa kanya. Parang nahihirapan siyang magsalita, gayong masayang-masaya siya na kasama niya ito. Lalong gumuwapo si McCoy sa paningin niya. Napakabango nito, amoy safeguard at alcohol na mainit-init. Anong Kasi, hindi ako kumakain sa food court. Mga mahirap lang daw ang kumakain doon. Bigla itong tumawa. Sino nang may sabi? Yung boyfriend mong English. Yung tutor ko, si Miss A, sa mamahaling restaurant lang daw ako dapat kumain. May problema tayo kung ganyan. Hindi pa kita pwedeng pakainin sa mamahaling restaurant, wala pa akong pera. Nagpapatulong pa ako kay Attorney Gervasio na makahanap ng trabaho. Siya ang nagsabi sa akin na hinahanap mo ako dati. Ako na lang ang magbabayad. Nakakahiyon. Ang sabi ng tatay ko, wag ko raw pagbabayarin ang kakainin ko ang mga babae. Magkaibigan tayo kaya okay lang yun. At saka maingay sa food court. Mas masarap kumain sa tahimik. Makakapagkwentuhan pa tayo ng maayos. Gusto kong malaman kung bakit ka nakulong, McCoy. Hindi ako naniniwala na masama kang tao. Nasabit kasi ako sa sindikato. Kinailangan ko ng pera para maipalibing ng maayos si tatay kaya ako lumapit kay Felix. Huminga ito ng malalim. Kailangan pa ba natin yung pag-usapan tapos yun? Ikaw na lang ang magkwento. Mag-aasawa ka na ba talaga? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Akyat na tayo. Sumakay sila sa escalator. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi na ito nakaakbay sa kanya. Panay ang lingon niya rito dahil baka mawala uli ito. Umibis na sila ng escalator. Doon tayo sa hindi maintindihan ang nakasulat. Itinuro ni Diyosa ang isang restaurant na kaunti ang mga kumakain. Korean yan. Maanghang ang mga pagkain dyan. Okay lang. Vegetarian naman ako. Ha, bulalas nito. Usyon sa mga sosyal. Napaatras si McCoy at pinagmasdan siya. Parang nagulantang, natatawa at naguguluhan ito. Bakit? Tanong niya. Sana ay akbayan uli siya ng binata. Masarap iyon sa pakiramdam. Mas masarap pa iyon sa pakiramdam niya kaysa noong pumisan na sa kanya ang kanyang pamilya. Wala. Naninibago lang ako syo. Ngumiti si Diyosa. Masasanay ka rin. Ako rin, nanibago noon. Pero nasanay rin ako. Sosyal na ako ngayon, McCoy. Ngumiti ang binata pero parang iwi ang kinalabasan yon. Nga, wika nito. Sa kwintas mo palang halata na. Hinawakan niya ang malaking medalyong palawit ng kwintas niya. Solid gold daw ito, sabi ni Uncle Bogart. Asawa siya ni nanay pero hindi ko siya tatay. Isinangla niya ito sa akin ng 5,000. 5,000? Hinawakan ni McCoy ang medalyon. Ito, Saudi gold. Raw. Tumango-tango ang binata pero halatang diskumpiyado. Pumasok na sila sa restaurant at umupo sa mesang malapit sa counter. Order siya ng pang-vegetarian na mga pagkain. Barbecue at kanin naman ang kay McCoy. Pinilit niya ang serbidora na bigyan siya ng pulos gulay kahit wala raw pang-vegetarian sa menu. Kasama mo na pala ngayon ang pamilya mo? Tanong ni McCoy nang iwan sila ng serbidora. May dalawa akong kapatid. Si Celeste, Tibo. Si Wally, okay lang. Malaki na sila. Tumango siya. Nagtatrabaho. Hindi Si Celeste, suma-sideline lang. Nag-aahente siya ng mga bahay. Si Wally, huminto na sa pag-aaral. Nasa bahay lang. Isinilbi na ang mga order nila. Naglaway si Diyosa ng malanghap ang rib barbecue ni McCoy pero napasimangot siya sa pagkain niya na isang tumpok na lantang repolyo na nakalagay sa mangkok. Anto? Kimchi? Purong gulay yan, miss, sagot ng serbidora. Parang inaasar pa siya. Wala ba kayo ng stir-fry na lang, tanong ni McCoy.
Meron din hindi naman kasi sinabi eh. Pakibigyan na rin on ang kasama ko, miss. Sure, sir. Ngaling-ngaling tiniduri ni Diyosa ang serbidora. Antipatika na, malandi pa. Lalo pang pinausli ng babae ang puwit ng tumalikod at maglakad. Bakit manginisyan? Tanong niya kay Makoy. Mahirap ang trabaho niya. Kapag sinungitan mo siya, lumapit ang binata at binulungan siya, baka lagyan niya ng dura ang pagkain mo. Marami akong kilalang ganoon. Kapag nainis sa customer na masungit, sinasamahan ng kung ano-ano ang pagkain. Napatingin si Diyosa sa kimchi. Hindi kaya may kasama na itong, kaya dapat, mabait ka sa mga nagsisilbisyo, lalo na sa ganitong lugar. Hindi porke mamahalin ang kainan, sigurado ka na sa kakainin mo. Nga. Pero pwede bang huwag mong masyadong itian ang babaitang yon? Solved na yon sa kapirasong ngiti mo. Ninisyan siya ni Makoy. Para ka namang nagsiselos niyan. Selosa ka ba? Ganyan ka rin ba sa pakakasalan mo? Ano nga ng pangalan niya? Henry Longfellow. Tiningnan siya ng mataman ni Makoy. Sigurado ka? Paano mo siya nakilala? Ano? Ano nga ba ang pinagkasunduan nilang kwento ni Ate Ching? Nakilala ko siya sa pagtitinda ng panutsa sa monumento. Nagtinda ka rin sa mga boss? Tumango siya. Nagkagusto siya sa akin kaya hinabol ni ko. Nagkagusto ka rin sa kanya? Mabait siya, Matanda na ba siya? Hindi, Bata pa. Parang narinig ko na ang pangalan niya. Napangiwi si Diyosa at napilitang sumubo ng kimchi. Hindi niya maipaliwanag ang lasa niyon. Para iyong atsarang panis. Ano ang middle name niya? As in. O wala sin. Iniba na niya ang usapan. Ang mabuti pa, sumama ka sa bahay para makilala mo ang inay ko. May picture ka niya? Dapat, meron kasi ikakasal na kayo. O wala Hindi siya mahilig sa picture-picture. Saan siya sa England? Ano ng business niya? Hindi ko alam. Kasi malay ko ba? Grade 3 lang ang inabot ko, palusot niya. Ilang sandaling nanahimik si Makoy bago nagsalita. Baka pasyalan na lang kita bukas. May usapan kami ni Attorney Gervasio ngayon Baka maipasok na niya ako ng trabaho. Pakiramdam ni Diyosa ay nagdadahilan lang ito. Kinabahan siya. 5 taong gulang si Makoy noong una at huling beses na pinalo siya ng tatay niya dahil nagsinungaling siya. Ibinili kasi niya ng marshmallow na balot ng chocolate ang sukli sa ipinambili niya ng bigas. Alam niyang mapapagalitan siya, kaya nagsinungaling siya. Sinabi niyang nadapa siya, kaya nahulog sa kanal ang mga barya. Ikiniskis pa niya sa kalsada ang damit niya at pinahira ng dumi ang mukha, tuhod at kamay niya. Nag-iyak-iyakan siya pag-uwi. Pero pagkatapos niyang ikwento ang nangyari ay pinadapa siya ng tatay niya. Hinubad nito ang sinturon at hinataw siya. Pagkatapos siyang paluin nito ay saka nagpaliwanag. Hindi raw tugma sa sinasabi niya ang ekspresyon ng mukha niya at galaw ng mga kamay niya, kaya kahit hindi nito tiningnan kung may gasgas siya ay alam nitong nagsisinungaling siya. Ang taong nagsisinungaling, kumukurba ang bibig pababa pagkatapos sabihin ang kasinungalingan niya, naalala niyang sabi ng tatay niya. Ganoon din si Diyosa nang tanungin niya ito tungkol kay Henry Longfellow. Hindi lang iyon, humawak pa ang dalaga sa liig nito, nagkamot ng ilong na parang naaasiwa at nahihiya. Hindi niya alam kung bakit kailangan itong magsinungaling. Totoo kaya na may pakakasalan na itong mayaman pero sa hindi malamang dahilan, ayaw lang sabihin ang totoong pangalan? O baka wala talaga itong mayamang boyfriend? Pero saan nanggaling ang pera niya? Maraming tanong si Makoy at gusto niyang alamin ang lahat ng sagot. Kung tutuusin ay hindi niya dapat pinoproblema si Diyosa. Bumalik siya sa Maynila para magtrabaho at tukuyin ang salarin sa pagpatay sa kanyang ama. Pero gusto rin niyang protektahan si Diyosa. Aburido si Diyosa dahil kay Makoy. Gustong-gusto niya itong tawagan at tanungin kung kailan ito pupunta sa bahay niya para lang marinig niya ang boses nito. Pero natakot siyang magtanong uli ito tungkol kay Henry Longfellow. Kung pwede lang na aminin niya sa binata ang lahat-lahat. Kaya lang ay natatakot siyang bawiin ito ang pera, pagkatapos ay mawala uli ito sa buhay niya. Ayaw niyang magalit si Makoy sa kanya. Kapag wala na siyang pera,
baka iwan na rin siya ng pamilya niya dahil magiging palamunin na siya. Dapat ay iwasan niya si McCoy para hindi magulo ang buhay niya. Pero hindi niya iyon kayang gawin. Nasasabik siyang makasama uli ang binata, marinig ang boses nito at maakbayan uli nito. Ano nang gagawin ko? Umupo si Diyosa sa hagdan at tumunganga kay Wally na nakabulagta sa sofa. Biglang may kumalabog sa kusina. Humampas sa dingding ang pinto niyon. Talagang lalayas ako, mga peste kayo. Humahangos na lumakad si Miss Antonia patungo sa hagdan. Napatda ito pagkakita sa kanya. Bakit, Miss tanong niya. Iyong letsing kapatid mo, akala mo kung sinong matino, pera lang naman ang habol siyo. Kinukwartahan ka lang ng pamilya mo, Diyosa. Ang kapal ng mukha mo, peke, sabi ni Celeste. Anyon, ha? Tanong ni Uncle Bogart. Nakahubad baro. Nakataas ang isang paa nito sa mamahaling upuan niya habang kumakain na naman. Iyang Antonia niyan, akala mo kung sinong maraming nalalaman kung umasta. Janitress lang pala sa Cora Doloroso ang putang ina, sabi ni Celeste. Tiningnan ni Diyosa ang tutor niya. Miss Ano, tatanggi ka, nang hahamon na sabi ni Celeste. Gusto mong iharap ko siya si Miss Yapbuan, iyong nagpatalsik siya ron dahil kinukupit mo ang mga supplies. Niloloko mo si Diyosa, sabad ni Uncle Bogart. Tumayo ito at mukhang lulusubin si Miss Antonia. Lintek ka. Pumagitan siya. Uncle, wag ho. Ayoko nang niloloko ka ng kung sino lang, Diyosa. Sabihin mo lang at aataduhin ko ang lintik niyan. Patakbong umakyat sa hagdan si Miss Antonia. Ako na lang ang kakausap sa kanya, anya sa kapatid at amain. Umakyat siya sa kwarto ni Miss Antonia. Totoo ba yun, Miss Umiyak ito. Patawarin mo ako, Diyosa. Kailangan ko lang ng mapagkakakitaan. Kagaya mo, sa akin lang umaasa ang pamilya ko. Napapagod na ako. Nagawa kong lokohin ka para na rin patirahin mo ako rito. Patawad, Diyosa. Umupo siya sa tabi nito. Hindi niya alam ang sasabihin. Pero maniwala ka, napalapit na ang loob ko siya. Lalo na nang dumating dito ang pamilya mo. Ganyan-ganyan ang pamilya ko. Maniwala ka sa akin, darating ang araw na malalaman mo na lang na wala ka ng pera dahil hinuthot na nila lahat. Hindi kita paalisin, Miss Ae. Pero hindi ko na matatagalan si Celeste. Nanalo siya. Umpisa pa lang, alam ko nang gusto niya akong mawala rito dahil naniniwala ka sa akin. Ayaw niyon dahil alam nilang alam ko kung ano sila, mga linta. Kinuyumos ni Miss Antonia ang palda nito. Biglang sumilip sa pinto si Celeste. Ikaw ang linta. Tama na, Celeste, awat ni Diyosa sa kapatid. Mamili ka, Ate Diyosa. Kami na pamilya mo o iyang peking yan? Sino ang paniniwalaan mo? Hindi ko kinakampihan si Miss mabuti naman. Nagmartsa na palayo si Celeste. Aalis na lang ako kaysa maipit ka sa gulo, Diyosa. Isipin mo lang sana ang mga sinabi ko sa iyo. Miss naman. Mabuti na ang ganito. Baka sakaling magising ka sa katotohanan kapag wala na ako rito. Tumayo si Miss Antonia, binuksan ang kabinet at nagsimulang mag-empake. Mawawalan ka ng trabaho. Ikinandado nito ang pinto at hinarap siya. Kung nabuking ako ni Celeste, mabubuking ka rin niya, Diyosa, mahina pero mariing sabi nito. Natigagal si Diyosa. Ano nang ibig mong sabihin? Wala ka namang boyfriend, Ipinagpatuloy nito ang pag-empake. Hindi ako tanga na walang napapansin. Wala ka man lang picture ni Henry. Nitawagan siya, hindi mo ginagawa. Hindi rin siya tumatawag siya. Nakakahalata na rin si Celeste. Saan ba talaga nanggaling ang pera mo? Bakit bigla kang yumaman? Nanalo ka ba sa loto? Loto? Hindi mabilis na kailan niya. Kung nang hold up ka ng bangko o nakapulot ka ng isang bag na pera, wala na akong pakialam. Napalapit ka na sa akin dahil alam kong mabait ka. Mag-ingat ka lang sana. Kung saan man galing ang biyaya mo, ingatan mo. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Nagsasyampoo si Diyosa nang maalalang naiwan niya sa mesa ang kanyang cellphone. Shit! Dali-daling binalot niya ng tuwalya ang kanyang katawan at saka lumabas ng banyo kahit bumubula pa ang buhok niya.
Napraning na siya dahil sa mga sinabi ni Miss Antonia, kaya mula nang umalis ito ay pinakiramdaman na niya si Celeste. Baka makita nito ang cellphone niya at pakialaman. Dala-dala ni Diyosa ang cellphone pagbaba niya mula sa banyo sa itaas. Barado pala ang inidoro doon dahil ginawang ashtray at basurahan ng nanay niya, kaya nagpasya siyang sa ibaba na lang maligo. Pagbaba niya ay may tao pa sa banyo, kaya umupo muna siya sa silya at ipinatong sa mesa ang cellphone. Paglabas ni Wally ng banyo ay siya naman ang pumasok doon. Nakalimutan niyang kunin ang cellphone niya. Ganoon na lang ang pagkasindak ni Diyosa nang makita si Celeste na nakaupo sa kabisera at nagbabasa ng magazine na malamang ay si Angel Locsin na naman ang nasa pabalat. Kung babaeng-babae siguro ito ay magkakalapit sila. Ang kaso, iba ang mga hilig ng kapatid kaya hirap siyang makisama rito. Nag-angat ng mukha si Celeste. Parang hindi ito natuwa pagkakita sa kanya. Bakit ka nakatayo dyan? Nakita mo ba yung cellphone ko? Wala na iyon sa mesa. Hindi. Dinilaan nito ang mga daliri at binuklat ang kasunod na pahina ng magazine. Ipinatong ko dyan sa mesa bago ako naligo. Sure ka? Parang hindi ito totoong interesado. Hinintay ko si Wally na lumabas ng banyo. Natigilan siya. Nasaan si Wally? Lumabas, May pupuntahan daw, i-score. Ang cellphone ko. Saan pupunta si Wally? Hindi niya alam kung tatakbo siya palabas o hindi. Pinagbibintangan mo ba si Wally? Hanapin mo muna. Baka naman kung saan mo lang iniwan. Umiling-iling si Diyosa. Ibebenta ni Wally ang cellphone niya. Paano na ang number ni McCoy? Paano niya ito matatawagan? Paano siya nito matatawagan? Paano kung pakialaman muna ni Wally ang cellphone at makita nito na walang nakalista roon na Henry Longfellow? Sa naisip ay tumakbo siya palabas ng gate. Binuksan niya iyon at saka nagpalinga-linga. Isang lalaking nakasakay sa bisikleta ang huminto sa harap niya. Wala kayong tubig, miss? Kay kuya. Manong. May napansin ka bang payat na lalaki na nakaasol na t-shirt? Wala, Ikaw yung nakabili niyan, di ba? Itinuro ng lalaki ang bahay niya. Ha? Bakit? Ngumiti ang lalaki. Lumabas ang mapuputing ngipin nito at biloy sa magkabilang pisngi. Ako si Gino. Ano nga uli ang pangalan mo? Diyosa. Saan ba nagpunta si Wally? Diyos ko naman, pumadyak-padyak siya na parang maihi. Pwede ka bang maging textmate? Ha? Taga-face 2 rin ako. Family friend namin ang dating may-ari ng bahay niyo. Nawawala ang cellphone ko, Os? Ayaw mo lang yata, May boyfriend ka na siguro. O wala, Itinikom ni Diyosa ang bibig. Paano kung narinig ni Celeste ang sinabi niya? Ang ibig kong sabihin, ano? Kung makangiti ang lalaki ay parang wala siyang damit. Napayuko siya sa sarili. Wala nga siyang damit. Nawawala ang cellphone ko, hinahanap ko pa. Dadalaw na lang ako syo. Baka sabihin mong nawawala rin ang bahay niyo. Ang laki kaya noon, paano mawawala? Sinabi mo yan ha? Walang bawi yan. Pinaandar na uli ni Gino ang bisikleta nito. Hoy, teka. Hinabol niya ito. Kapag may nakita kang payat na lalaki, i-report mo skin. Nilingon at kinindatan siya ni Gino. Napatunga nga siya. Anyon, may gusto sa akin. Kahit aburido ay medyo naaliw siya kay Gino. Biglang sumilit sa gate ang inay niya. Ang sabi nito sa kanya noong samahan niya itong mamili, wala raw itong maisuot kundi pulos shorts. Pero ang pinamili naman nito ay pulos shorts din at mga blusang sa mga bata lang kasya. Ano nang ginagawa mo dyan, Diyosa? Si Wally po kasi, dinala yata ang cellphone ko. Yata. Hindi ka pala sigurado. Masamang nambibintang, Diyosa. Alalahanin mong kapatid mo si Wally. Pinitik nito ang sigarilyo. Naku, nay. Bawal ditong magkalat. Malay ba nila na ako ang nagkalat, paasik na sabi nito. Nasa tapat natin Mabibisto tayo. Napilitan siyang bumaba sa bangketa at damputin ang umuusok pang upos. Ano ba, Diyosa? Magdamit ka nga muna.
Hindi ka na nahiya, nakalitaw na ang kuyukot mo dyan. Tumalikod na ang nanay niya. Sa sobrang iksi ng shorts nito ay kita na ang ibaba ng puwit nito na maraming stretch marks. Kitang-kita iyon dahil maitim ito. Pinatay ni Diyosa ang sigarilyo. May 3 malaking basurahan sa kanto, isang bahay ang layo sa kanila. Para iyon sa mga papel, plastik, at mga nabubulok na basura. Bumuntong hininga siya at naglakad patungo sa basurahan. Doon niya itinapon ang sigarilyo. Pabalik na siya nang mamataan si Wally. Patawid ito mula sa kabilang bangketa. Wally, pasigaw na sabi niya. Nasaan ang cellphone ko? Ano, pasigaw ring sabi nito. Sinugod niya ang kapatid sa gitna ng kalsada. Parang awa mo na, ibalik mo ang cellphone ko. Ano nang sinasabi mo? Nilampasan siya nito. Hinabol ni Diyosa ang kapatid. Babayaran ko sa'yo kung gusto mo, ibalik mo lang sa akin kahit yung gift card. Wala sa akin ang cellphone mo. Nagmamadali ako, Ate Diyosa. Pagdating sa gate nila ay hinila niya ang damit nito. Ibalik mo sabi kung ayaw mong ipapulis kita. Pumigla si Wally kaya muntik na siyang matumba. Bitawan mo nga ako. Narinig siguro sila ng mga tao sa loob kaya naglabasan ang mga ito. Anyan, ha? Tanong ni Uncle Bogart. Si Ate Diyosa, nambibintang. Umiskor ka, eh. Kanino mo ibinenta? Tutubusin ko na lang. Aba, Diyosa, hindi porke pinatira mo kami sa bahay mo, pwede ka nang mambintang. May katunayan ka bang si Wally ang kumuha ng cellphone mo? Tanong ni Uncle Bogart. Adik yan, sigaw niya. Hindi ako magnanakaw, sigaw rin ni Wally. Wala kang katibayan, Diyosa. Halatang galit na ang nanay niya pero nagpapakahinahon lang. Huwag kang padalos-dalos sa mga iniisip mo. Hindi ko tinuro ang magnakaw ang mga anak ko. Bakit adik yan? Gigil na gigil si Diyosa dahil parang wala siyang kakampi. Nagtaas na ng boses ang nanay niya. Sinasabi mo bang masama akong ina? Huwag niyo hong konsintihin si Wally. Kailangan ko ang cellphone ko. Paano kung tumawag si Ma, Henry? Hindi naman yan tumatawag, sabad ni Celeste. Natamimi siya at napatingin sa kapatid. Tama si Miss Antonia, inoobserbahan siya ni Celeste. Huwag kang mambintang. Sinigawan na rin siya ni Uncle Bogart. Halika na, Wally. Pumasok na tayo sa loob. Inakay na ng nanay niya si Wally. Sinundan ni Diyosa ng tingin ang mga ito. Bakit kahit nasa iisang bahay sila, pakiramdam niya ay hindi pa rin niya kasama ang mga ito? Ang sabi ni Ate Ching, masarap kapiling ang pamilya pero malalaman lang daw niya iyon kapag naranasan na niya. Kasama na niya ang pamilya pero bakit hindi pa rin niya alam kung ano iyon? Pinahid niya ang mga luhang humalo sa tumulong bula mula sa buhok niya. Lalo siyang naiyak ng mahilam. Napaigtad siya nang may bumusina sa likuran niya. Paglingon niya ay puting mahabang kotse ang nakita niya. May namatay ba siyang kapitbahay at may karon ng patay roon? Nang bumaba ang bintana niyon ay nagulat siya pagkakita kay McCoy. Nakasuot ito ng ternong kulay abong long sleeves at slacks. Driver ka ng punerarya, bulalas niya. Hindi maitago ang katuwaan. Tinanggal ni McCoy ang antipara nito. Bakit ka nakatanga dyan? Nawalan ba kayo ng tubig? Sino ang namatay sa kapitbahay ko? Walang patay, Tench. Hindi ito karo, limousine ito. Limousine. Iyan yung sinabi ni Miss A na sasakyan ng mga royal blood pero tunog mahirap. Limousine. Hindi ka pa ba nakakasakay sa ganito? Umiling si Diyosa. Pasasakayin ko. Lumigid siya sa kabilang pinto at binuksan iyon. Sumalampak siya ng upo sa passenger seat. Kaya nga ako sumaglit dito, Sumakay na si McCoy sa likod ng manibela. Teka, bakit ganyan ang ayos mo? Magbihis ka muna. O porma mayan? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kumunot ang noo ng binata. May nangyari ba siya, Diyosa? Hindi siya mapakali sa loob ng sasakyan. Parang nagising ang lahat ng sensasyon sa katawan niya nang masilayan si McCoy. Bakit may dala kang ganito? Ang bango rito pag-iwas niya. Ano nga ang nangyari? Bakit ganyan ang ayos mo? May panty ka ba? Napatingin siya rito. Ha?
Bawal dito ang nakahubo, ngingiti-ngiting sabi nito. Kinipit ni Diyosa ang kanyang mga hita. Si Wally kasi. Ikinuwento na niya rito ang mga nangyari. Sigurado akong adik si Wally. Gusto mong mabawi ang cellphone mo, tanong ni McCoy. Pwede pa ba? Hindi ko alam kung saan niyon dinala. Ako ang bahala. Pinaandar na nito ang sasakyan na kahoy yata ang dashboard. Pero makintab iyon. Magtatanong tayo sa mga pawn shop sa labas. Bigla siyang nawalan ng interes sa cellphone niya. Bakit ka may limousine? Naipasok ako ni Attorney Gervasio na driver sa hotel ng isang kliyente niya. Inihatid ko yung isang guest ng hotel dyan lang sa kabilang subdivision kaya naisip kong dumaan dito. Kaya pala ganyan ang suot mo. Bigla siyang natahimik. Bakit? Akala ko kasi hindi na ulit tayo magkikita. Wala kasi akong ibang kopya ng number mo. Buti na lang pala, alam ko ang address mo. Ang lupit ng utol mo. Umiling-iling ito. Lumabas na sila ng village. Hindi na nito itinuloy ang sinasabi. Kinabahan si Diyosa. Sa labis na tuwa niya nang biglang makita si McCoy ay nawala na sa kanyang isip ang mga pangamba. Pero nang tumahimik ang binata ay bumalik ang mga iyon. Pati na iyong pangamba niya na baka pinakialaman ni Wally ang cellphone niya bago ibinenta o isinangla. Paano kung sa mga sandaling iyon ay alam na ng pamilya niya na walang Henry Longfellow sa phonebook niya? Paano kung mayroon palang text si Ate Ching tungkol sa palabas nila na nakalimutan niyang burahin? Pero sasabihin ba iyon ni Wally? Mabubuking ito na pinitik nito ang cellphone niya. Pero pwede rin itong magdahilan at umimbento ng kwento. Nagkatinginan sila ni McCoy. Ladies first, sabi nito. Hindi, ikaw na muna. May sasabihin ka? Tumango ito. Kaya lang, baka magalit ka. Wala akong intensyong masama. Gusto ko lang malaman kung bakit ayaw mong sabihin ang totoong pangalan ng boyfriend mo. May boyfriend ka ba talaga? Natigagal si Diyosa. Paano? Nagsinungaling ka sa akin, Diyosa. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako nagagalit. Lahat ng bagay ay may dahilan. Kung kaibigan pa rin ang turing mo sa akin, naman, McCoy. Kayo lang ni Ate Ching ang kaibigan ko. So, ano ang totoo? Tinitigan niya ang binata. Hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam niya kapag kasama ito. Kapareho pa rin iyon noong unang beses na nakipagkaibigan ito sa kanya sa bahay ampunan. Hindi lang siya masaya ng mga sandaling iyon. Nakahanda rin siyang sundin ang mga sasabihin nito dahil nararamdaman niyang tama ito. Bilib siya kay McCoy. May tiwala siya sa kakayahan nito. Hindi siya mapapahamak kapag ito ang kasama niya. Wala akong boyfriend, McCoy. Kailangan ko ang tulong mo, sa wakas ay pag-amin niya. Ditay McCoy sa hotel pero kinasabwat niya ang karelyebo. Nagpahatid siya rito sa Fairview gamit ang limousine. Nang sabihin sa kanya ni Diyosa ang problema nito at humingi ng tulong, walang katwiran sa mundo ang magpapabago sa isip niya. Tutulungan niya ang dalaga. Gagawin niya ang nararapat, magpapanggap siyang anak ng duke, dahil si Diyosa ay si Diyosa, ang inosenteng bata na kailangan niyang ipagtanggol sa mga nang-aapi rito. Dalaga na ito pero sa maraming bagay ay ito pa rin ang musmos na nakilala niya noon, nag-iisa at walang kakampi. Mag-doorbell ka, Brod, sabi ni McCoy sa katrabaho niya. Sino bang Diyosa ang dinidiskartehan mo dyan? Basta. Sinabi niyang gusto niyang magpa-impress sa mayamang nililigawan niya at sa pamilya nito. Bumaba ang kasama niya at lumapit sa gate. Inihanda ni McCoy ang sarili. Aminado siyang isa sa mga dahilan kaya pumayag siyang magpanggap na royal blood ay para na rin ma-practice uli niya ang husay sa pagpapanggap. Namimiss pa rin niya ang kanyang tatay at ngayong ginagawa uli niya ang nakagisnang gawain, parang kasama pa rin niya ito. Ang maganda lang ay wala siyang bibiktimahin. Sa halip ay tumutulong siya sa isang espesyal na kaibigan. Sumilip sa gate ang isang lalaking malaki ang tiyan. Walang dudang ito ang Uncle Bogart ni Diyosa. Napamulagat ang lalaki pagkakita sa limuusin at sa unipormadong kasama niya. Gaya ng napag-usapan nila, kapag may nagbukas ng gate ay agad siyang pagbubuksan ng pinto ng kasama niya at saka siya bababa. Si Diyosa ang nagbigay sa kanya ng perang ipinambili niya ng mga mamahaling damit at sapatos. Pagbaba ni McCoy ay hinubad niya ang kanyang antipara. I'm Henry.
I'm here for Diyosa, sabi niya sa English accent. Medyo sintonado siya pero mukhang hindi iyon nahalata ni Bogart. Akala mo, drawing si Diyosa, no? Is she here? Sinenyasan niya ang kasamahan. Ningising-ngising sumakay naman ito sa limusin. Binusinahan pa siya ng walang hiya. Napamulagat si Bogart. Diyosa. Here. Yes, yes, come inside our house. Pasok. Come. Welcome. Tinangka siyang hawakan ni Bogart sa balikat. Umiwas siya. Please don't touch me. Pinagpagan niya ang manggas ng polo niya. Naku, pasensya na. Sorry, Your Highness. Nagbaw pa ito. We Pinoy like touching. We are malambing, you know. And you are, tanong niya. Me, Bogart. Itinuro nito ang sarili. Me, your uncle. Future to be. Is the Mrs. is Diyosa's mommy. Oh. Ngumiti si McCoy at inilahad ang kanang kamay. Glad to meet you, Bogart. I want to meet the rest of the family. Nagiging Japanese o Chinese yata ang English accent niya. Pero masyado itong starstruck isa kanya para mapansin iyon. Niyugyug ni Bogart ang kamay niya. Inside. Come. You go. Mauna you. No touching. Parang insik na rin itong magsalita. Thank you. Ang amoy ng bahay ang unang napansin ni McCoy pagpasok nila ng bahay. Amoy yosi at pritong manok iyon. Pagkatapos ay ang kulay niyo na violet. Mula sa pintura ng mga dingding, sofa, at mga throw pillows ay ganoon ang kulay. Sa isang panig ng dingding, sa itaas ng L-shape na sofa ay may nakasabit na portrait ni Diyosa. Kagaya iyon ang ipinapadrawing sa mga mall. Pati mga mata at damit ni Diyosa sa portrait nito ay violet din na iling nang umiti siya. Magkatabi ang sala at komedor. Ang kusina ay nakahiwalay sa pamamagitan ng counter na granite ang ibabaw. May telepono roon, isang supot ng pandesal, isang bolang pongkan na pabulok na at pinaliligiran ng maliliit na insekto, at ashtray na umaapaw ang upos ng sigarilyo. Sit, utos sa kanya ni Bogart. Lumapit at tumingala ito sa hagdan bago ito sumigaw. Aida! Celeste! Aida! Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mabibigat na yabag. Ano ba yon? Bakit nagsisisigaw ka dyan? Anang boses ng isang may edad na babae. Napamulagat si McCoy nang makita ang ayos ng ginang. Nakausli ang bilbil nito sa suot na maiksing yellow-green na sando. Mas maiksi pa kaysa sa pasensya ng matandang dalaga ang shorts nito na maislit sa gilid. Flat ang puwit nito, maitim ang mga tuhod, at may varicose veins ang mga paa. Walang dudang ito ang nanay ni Diyosa dahil magkamukha ang buhok ng dalawa, pula na nagiging kulay orange kapag natatamaan ng liwanag. Kahawig ng ginang ang anak ni ito pero hindi nito taglay ang malambot at inosenteng ekspresyon ng mukha ni Diyosa. We have bisita. May visitor tayo. Look. Parang nagpresenta ng eksperimento si Bogart. Sinyan, tanong ni Zenaida. Tumayo si McCoy at bahagyang yumuko. I'm Henry. I am pleased to meet you, madam. Tiningnan ni Zenaida si Bogart. Tinawag akong madam. Siya si Henry, ang boyfriend ng anak mo. Patayin mo muna iyang yosi, nakakahiya. Henry Longfellow, tanong ni Zenaida. Lumapit ito sa ashtray at idinutot doon ang sigarilyo. Tumango siya at mumiti. Tatawagin ko si Diyosa. Maglabas ka ng maiinom, utos ni Bogart sa asawa. Katukin mo sa kwarto niya. Ayaw niyang maglalabas, eh. Gusto na yata niya tayong palayasin. Ikaw kasi, sinigawan mo. Dapat, pinapakisamahan mo siya ng maayos dahil anak mo siya. Nakakainis, eh. Idsle, marinig ka ni Henry. Malay ba niya sa pinag-uusapan natin? Nini siya ni McCoy ang mag-asawa. Kunwari ay wala siyang naintindihan sa mga sinabi ng mga ito. Naghanap si Zenaida ng maiinom sa dirty kitchen at tinawag ni Bogart si Diyosa sa kwarto ng dalaga. Bumaba ng hagdan ang isang lesbian. Marahil ay ito si Celeste. Tiyak na nabanggit na rito ni Bogart kung sino siya, kaya bumaba ang lesbian para tingnan siya. Friendly ito.
Nagpakilala at nakipag-high five sa kanya, kagaya ng kalimitang ginagawa ng mga Pilipino sa mga nakikilalang banyaga. Tinabihan pa siya sa sofa. So, how are you, Henry? How do you find the Philippines? Ginaya ni McCoy ang karaniwang reaksyon ng isang foreigner sa harap ng pamilya ng Pilipina na mapapangasawa nito. Nagkunwari siyang naaasiwa, naninibago at namamangha. Panay rin ang ngiti at tango niya. Great. I love the Philippines. Nice country. Friendly people. Yes, we are hospitable. Hinampas ni Celeste ang hita niya. So, you begin the brother-in-law. Yes, yes. If that's okay. Mumiti siya pero nauwi iyon sa ngiwi nang mapatingin siya sa hagdan. Bumaba roon si Diyosa. Nakasuot ito ng violet na patubig na saya na animo tapis. Suot nito ang kwintas na Saudi gold daw pero sigurado siyang peke. Ganoong-ganoon ang mga alahas na ibinababad sa suka ng mga nagtitinda sa palengke para patunayan sa mga mamimili na hindi iyon nangingitim. Kahit nagpapanggap lang si McCoy na si Henry Longfellow, gusto pa rin ni Diyosa na maganda siya sa paningin ng binata, kaya isinuot niya ang paboritong damit pambahay. Sexy at elegante siya kapag iyon ang suot niya. Nakaheadband siya ng animo corona sa dami ng kristal na dekorasyon. Excited siyang bumaba sa sala. Pero nang makita niya si McCoy sa suot nito ay napata siya. Mukhang totoong mayaman ito. Tumayo ang binata mula sa sofa. Diyosa, darling. Ma, and I love, Henry. Give me kiss, honey. Sinalubong siya ni McCoy at biglang niyakap. Pagkatapos siyang halikan sa noo ay hinawakan siya nito sa mga balikat. Look at you. You look great, sweetie. How are you? Me, fine. Thank you. Tulala si Diyosa dahil niyakap at hinalikan siya ni McCoy. Nilingon ng binata ang pamilya niya. Look at her. Look at Diyosa. Isn't she lovely? Yes, she is, sabi ni Celeste. Nakalitaw pati ang ibabang ngipin nito. Parang masakit ang tiyan. Salamat, sabi niya. Nangunyapit na siya kay McCoy. Yakap mi ulit, my love. Ha, sabi ni McCoy. Parang sinasabi nito na, okay ka lang. Yumakap siya sa binata. Please, my love. It's okay. Niyakap siya ni McCoy ng mahigpit. Leseth, I missed you, Divay darling. I missed you too, my love. Kumala si McCoy sa kanya. Let's take you walk outside. I need to discuss some things. Napamaang si Diyosa. Outside. Discuss. Talk. We will talk outside. Hininaan nito ang boses. Outside, labas. Discuss, usap, you know. Yes, I know. Yes, yes. Tumango siya. Peke kasing tutor si Miss Antonia, kaya hindi siya naturuang mag-Ingles. Let's go. Kinabig siya ni McCoy. Nay, lalabas muna kami sandali, paalam niya. Ang init-init sa labas, maglalakad kayo, tanong ni Celeste. Sabik sa mainit si Henry. Nasa labas na sila ay nakayakap pa rin si Diyosa sa baywang ni McCoy. Kinalas ng binata ang bisig niya. Teka lang. Mamaya na uli. Wala nang audience. Ang galing mo. Kaya lang, wag mong laliman ang Ingles, hindi ko maarok. Basta sumakay ka na lang. Salamat ha. Ngayon, hindi na sila magdududa. Di ba sabi mo, ipinupuslit ka ng isang tauhan sa hotel, kaya ka natutulog sa ipunan ng mga labada. Tumango ito. Ano kaya kung sa bahay ka muna? Tutal, ang alam nila, ikaw ang bumili noon. Okay ka lang. Mamamatay ako sa kaka-Ingles. Ang hirap ng English accent, ha? Kayang-kaya mo naman eh. Dito ka na kay sa patago kang nakikitulog, matanggal ka pa sa trabaho. Tiningnan siya ni McCoy at wari nag-isip. Sa bagay. Ngumiti ito. Gusto mo lang yata akong matsansingan ng husto, eh. Hindi, Gusto ko lang maayos ang kalagayan mo. Tinutulungan mo ako kaya tutulungan din kita. Iisipin ko. Iyong sasakyan ko ang gamitin mo pagpasok sa hotel. Hindi sila makakaangal dahil ang alam din nila, ikaw ang bumili noon.
Hindi ako masyadong umaalis mula nang umalis si Miss A. Si Celeste lang ang gumagamit noon kaya laging ubos ang gasolina. Natahimik si McCoy at saka nagpalakad-lakad. Maya-maya ay tiningnan uli siya nito. Masaya ka ba sa pamilya mo? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi na pwedeng magsinungaling si Diyosa dahil malakas ang pakiramdam ng binata. Naguguluhan ako. Kung ganito ang ibinigay sa aking pamilya, tinatanggap ko. Ang sabi nga ni Ate Ching, walang perpekto sa mundo. Lahat daw ng pamilya nagkakaproblema. Okay naman siguro ang pamilya ko kasi hindi naman kami nagpapatayan. Ang pamilya, dapat ay masaya at may tiwala sa isa't isa. Hiningi mo ang tulong ko dahil wala kang tiwala sa kanila. Kasi nga, ayokong may ibang makaalam na nanalo ako sa loto. Noong huling nag-usap sila ay inamin na niya kay McCoy ang tungkol doon. Ang hindi lang niya sinabi ay dito galing ang tiket na nanalo. Wala kasi itong ideya na siya ang babaeng putikan na binigyan ito ng tiket. Dumukot siya sa bulsa ng damit niya. May ibibigay nga pala ako siyo. Anyan? Iniabot niya rito ang 5 pisong barya at calling card. Ityong mga nakuha ko sa bulsa ng pantalon na pinalabhan mo dati. Sa itay mo yata ito. Naisip kong itago kasi alam kong importante siyo ang lahat ng naiwan ng tatay mo. Binasa ni McCoy ang nakasulat sa card. Bernadette. Kilala mo ba siya? Umiling ito. Pero itong Octagon Jewelry, ito iyong bumuntong hininga ang binata. Alam mo naman ang racket namin ni tatay noon. Ito sana iyong alahasa na bibiktimahin niya. Itinago ni McCoy ang calling card sa pitaka nito. Salamat ha. Walang anuman. Sa bahay ka natitira ha? Hindi pa ito nakakasagot ng may humintong bisikleta sa tapat nila. Hay, Diyosa, bati sa kanya nang nakasakay roon na si Gino. Kinawayan siya. Kinawayan din niya si Gino. Hello. Iyong usapan natin, ha? Hindi na siya hinintay ni Gino na sumagot. Nagpedal na ito palayo. Sinyon, tanong ni McCoy. Si Gino, taga-Face 2 rin. Dadalawin daw niya ako. May gusto kayon sa akin. Kumunot ang noo ni McCoy. Gusto mo ba siya? Nagkibit balikat si Diyosa. Pugi naman siya, di ba? Wala akong tiwala sa mukha niya. Huwag kang basta-basta makikipagmabutihan sa kung sino lang. Mukha naman siyang mabait. Hindi nga kontra ni McCoy. Mukhang mang-iisa lang yon. Paano mo nalaman? Basta. Wala akong tiwala sa kanya, kaya iwasan mo siya. Napangisi siya. Bakit? Paasik na tanong nito. Nagsiselos ka kay Gino. Hanggang tae nga ang pagkakangiti niya. Selos ka dyan. Na, sige. Nagsiselos ka nga, bulalas niya. Kako, sige, titira ako sa bahay mo. Nakatingin si Diyosa kay Nen, ang bagong katulong nila na dinala ni Celeste. 18 anyos si Nen, batang-bata, pero sigurado siyang hindi na ito inosente. Bagaman malayo ang hitsura nito kay Estela, iyon ang unang pumasok sa isip niya nang ipakilala ito sa kanya noong kamakalawa. Ayaw sana niyang tanggapin si Nen pero wala siyang nagawa dahil sinuportahan si Celeste ng buong pamilya nila at ni McCoy. Nasa gilid ng bahay ang tinamaan ng magaling na lalaki. Nag-ihaw ito ng mga tilapia pero hindi lang ang mga isda ang pinapaypayan kundi pati si Nen. Ngit-ngit na ngit-ngit si Diyosa habang sinisilip ang dalawa sa salaming pinto sa komedor. Hindi siya napapansin ng mga ito dahil binalot niya ang sarili ng red-violet na kortina. Hinango ni McCoy sa ihawan ang isang tilapia at inilagay iyon sa malaking platong hawak ni Nen. Pero dahil sa kaartehan ng lintik na babae, tumapon ang mga isdang naluto na. Sa halip na pagalitan ito ni McCoy, tumawa pa ang alimuom. Si Nen naman ay nagkandatuwad sa pagpulot sa mga isda. Hindi niya naririnig ang usapan ng dalawa dahil nakasara ang pinto, pero parang naririnig niya ang pagbumisngis ni McCoy, lalo na nang kumapit si Nen sa tokong ng binata para makatayo mula sa pagkakatuwad. Nang hawakan ni McCoy ang pisngi ni Nen na nalagyan ng uling ay binitiwan ni Diyosa ang kortina at umakyat sa kanyang kwarto sa itaas. Nagkulong siya sa kanyang silid. Humarap siya sa salamin at tiningnan ang refleksyon doon. Ano ang laban sa kanya ni Nen? Makapal ang buhok niya na parang buhok ni Sta. Elena, sabi ng baklang nagha-hot oil sa kanya. Kapag nga raw nakikita siya ng bakla,
parang gusto nitong magtika sa mga kasalanan nito dahil mukha raw siyang santa. Pang-supermodel ang katawan niya. Kapag nasa mall siya ay nililingon siya ng mga tao. Pero dahil lang iyon sa mamahaling damit niya. Samantalang si Nen, tuwid at patay ang buhok, malalaki ang boobs, at matambok ang puwit. Masagwa at bastusin ang dating nito sa kanya, lalo't baduy itong pumorma. Gawin ba namang shorts ang unipormeng ipinasuot niya rito? Ibinuhol nito sa baywang ang lailayan ng pang-itaas nito at saka itinupi ang mga manggasnyon. Idol yata nito si Christopher De Leon. Kung makalandi ito kay McCoy ay parang ito ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang kapal ng mukha. Nagparuot pa rito si Diyosa sa harap ng salamin. Tuwing hihinto siya ay ginagaya niya ang pose ng mga modelo sa magazine. Kuhang-kuha niya iyon dahil ang mga modelong iyon ang kahanay niya sa kagandahan. Biglang kumatok sa pinto si McCoy. "Dinner time, honey." "Honey ka dyan," pabulyaw na sabi niya. "Simon, sweetie, open the door." "Hindi ako kakain." "What did you say?" "Magpapatiwakal ako." "What?" "Magbibigti ako sa alambre." "Honey, open the door." Kinalampag ni McCoy ang pinto. "I will go away if you don't open." Sa sinabi nito ay mabilis pa sa sibat na binuksan ni Diyosa ang pinto. Pumasok ang binata at ikinandado iyon. "Ano ba ng problema mo? Nag-iinarte ka? Ikaw ang problema ko, alimuum ka." Dinuro niya ito. Mahina rin ang boses niya pero litaw ang litid sa lig niya. "Ano nang kasalanan ko? Una, ikaw ang dahilan kaya nandito si Nen. Kung hindi mo ako pinigilang maglaba, hindi maiisip ni Celeste na kumuha ng katulong. Tama bang ikaw na ang nagpapakain sa kanila, ikaw pa rin ang naglalaba pati mga damit nila? Bakit hindi si Celeste o ang nanay mo ang gumawa noon? Maano namang ipaglaba kanila, di ba? Gustuhin man ni nanay ay hindi pwede. Nagsusugat ang mga kamay niya sa sabon. Hindi ka na sana nag-inarte na, at least ngayon, may tagalaban na kayo at hindi ka na mapapagod. Ngalingaling idikit ni Diyosa ang dulo ng hintuturo sa pagitan ng mga mata ng lalaki. Ang sabihin mo, gustong-gusto mong nandito si Nen. Gustong-gusto mong naglililiyad siya. Iniliyad niya ang kanyang dibdib. Gustong-gusto mong nagtututuwad siya. Tumuwad din siya para ipagdiinan ang mga sinabi. Nagsiselos ka lang pala, ang dami mo pang sinabi. Diretsahin mo na lang ako, madali naman akong kausap. Parang kinatutuwaan pa siya ni McCoy sa halip na matakot dahil galit siya. Hindi ako nagsiselos. Os? Talaga? Tunay? Baka monay? Bakit ako magsiselos kay Nen, mas maganda ako kaysa sa kanya? Ang ikinagagalit ko lang, alam niyang boyfriend kita, tuwad pa rin siya ng tuwad pagkaharap ka. Baka may scoliosis. Anyon? Wala. Basta. Bumaba na tayo, kumakain na sila. Ayoko. Humalukip-kip si Diyosa. Di mo na nga. Nanulis ang nguso niya. Hindi ako nagsiselos. Kung hindi, tara nas baba. Susunod ako. Mauna ka na. Bilisan mo ha. Baka maubusan tayo ng pagkain, ang lalakas pa man din nilang kumain. Yung isang sakong bigas na binili natin last week, paubos na. Pinipitik kasi ni Wally. Patsyong mga delata, asukal at sabon. Ayaw mo kasing kastiguhin. Ginawa ko na. Ano nang nangyari? Kinampihan lang siya ni Inay at Uncle Bogart. Don't worry, ako na lang ang bahala. Kumain muna tayo. Itinulak niya si McCoy sa pinto. Mauna ka na nga. May gagawin lang ako.